Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, meron nga pala ako sa inyong ipapakilalang bagong DIY power bank. So pasensya na po, hindi tayo nakapag-upload kahapon. Medyo masakit pa kasi ang ating lalamunan. Husky pa mga ka-DIY. So for today, hihinaan ko lang muna yung boses ko at baka sumakit. So ito ay DIY power bank. Nabili ko siya worth 400 pesos. So tanggalin natin yung plastic. O ayan no. Yan siya, power bank. Ang kasya nga pala sa kanya ay 8 piraso na 18,650. So 8 pieces. So ano yung kakaiba sa power bank na to? Bakit binili ko mga ka-DIY? Ay ito po, meron siyang DC barrel na output. Bukod sa typical na Type-C at saka USB-A, power delivery nga pala yung mga yan up to 12 volts, 18 watts mga ka-DIY or sometimes 22.5 watts, pero madalas 18 watts lang talaga eh. So meron siyang DC barrel na output dito, yung maliit, at ito yung 5.5 by 2.5 mga ka-DIY. So ayan yung common. So itong maliit hindi ko alam saan madalas ginagamit eh. Pero ako ang ginagamit ko madalas ito. 5.5 by 2.5 or 2.1 minsan. So madali lang naman siya gawing power bank mga ka-DIY. Meron na siyang kasamang screwdriver at tornilyo, at syempre ilalagay lang natin yung battery mga ka-DIY. So try natin ilagay yung ating napakagandang DIY Pinoy 18650 battery. So ilagay lang natin dyan. 8 piraso nga pala mga ka-DIY. Siya nga pala, magkano itong power bank na to? 400 pesos ko po siya nabili. So kung meron kayong extra battery na nakatago lang dyan, o pwede na kayong gumawa ng sariling power bank mga ka-DIY. Ingatan nyo lang pala yung paglalagay ha, yung polarity po natin. Negative doon sa may spring, positive dito sa walang spring. Kasi pag nabaligtad nyo yan, ay sunog, sira yan mga ka-DIY. And then tatakpan nyo lang po yan, itornilyo natin. Hello mga DIY, subscribe! O, narinig nyo ba si Kid DIY? Mag-subscribe daw kayo. Malapit na po tayo mag 100,000. Konti na lang mga ka-DIY. Woohoo! So, lagay po natin yung screw. So, ang cute no, may kasama pa siyang maliit na screwdriver. So, syempre, sinasarhan ko na, hindi ko na matatanggal yung battery. Ipapamigay na natin tong power bank na tong mga ka-DIY. So, paano? Syempre, comment lang kayo. Power bank. So, ayun no. Baka may manalo ng... At saka pala ito, oh, may isa pa. Hindi pa to na-claim. So, hindi pa to na-claim, ipapamigay din natin. So, comment lang kayo power bank mga ka-DIY. So, mga DIY power bank natin na nakikita sa Shopee. So, syempre, pag natakpan ko to, testingin natin yung output niya. Kung legit ba na meron siyang DC output. Siya nga pala, ang maganda dun sa DC output niya, variable DC output. Kasi dati meron na akong nakita nito, 12 volts lang yung DC output. Ito, mula 5 volts hanggang 12 volts mga ka-DIY. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lahat yun, meron siyang output. Pipiliin mo na lang mga ka-DIY kung alin yung kailangan mo. Kasi ang common naman 12 volts sa mga router modem. Pero meron din kasing ibang devices na kagaya nito. Meron ako ditong router, si Mercosys. Ano to mga ka-DIY? Ang voltage nito ay, ito yung adapter niya ay 9 volts. O diba 9 volts. Kung halimbawa kailangan nyo pa 7 volts or 6 volts, common din 6 volts eh minsan. O, pwede nyo siyang gamitin. Saan nyo naman siya gagamitin? Pang backup mga ka-DIY. Halimbawa nag-brown out, pwede nyo i-power yung modem nyo o kaya router nyo. Kagaya rin nito mga ka-DIY, 12 volts. O diba? Tapos meron ka pang power bank para sa cellphone. So ayan siya oh. Para paganahin yung DC output. So yan, gumagana naman yan. Ito nga pala yung maximum output din yan ay 18 watts mga ka-DIY. So ilong press lang natin yung power button. Ayun, lalabas na yung DC na logo. Tsaka may voltage na siyang nakalabas dito. Tapos pag pinindot nyo ulit, mag-aakyat na yan 6, 7, 8, 9, 10, 11 hanggang 12 mga ka-DIY. And then 5 na ulit pag pinindot nyo ulit na isa pa. So check natin kung accurate ba at gaano kataas yung, gaano kalayo siya sa 5 volts, 6 volts. Asa na yung ating tester? Siya nga pala nagtatanong no,
Yung aking testera, ito po, matagal ko nang ginagamit, si Mastool. O, ayan o. Kinonvert ko pa nga pala to, rechargeable o type C. Alam nyo tong battery na to, battery ng vape yan. Tapos rechargeable siya, type C. So hindi lang kasya kasi mataba yung battery oh. Pero okay lang, nagagamit ko naman. So check natin yung voltage output sa 5 volts kung gaano ka legit yung 5 volts niya. So tingnan natin 5 volts. So sa 5 volts niya 5.55. Sa 6 volts 6.34. Okay lang yun, may pasobrang konti. 7 volts 7.34. 8 volts natin ay 8.3. 9 volts 9.3. 0.3 yung sobra niya, no? Sa 10 volts 0.22 yung sobra. 11 at 12 volts natin. Sakto naman yung 12 volts, 12.01. So meron ka ng emergency power bank with variable DC output, o di ba? Pwede na nating i-power yung mga devices natin na gumagamit ng 5 volts, 6 volts, up to 12 volts mga ka-DIY. So, i-try natin, no? I-power natin tong router, ay itong modem natin dito. Kasi sure naman tayong gagana yan. Testingin lang natin. So, ayan, no? Siya nga pala, ha? Maximum 18 watts. Namamatay pala siya pag hindi ginagamit kasi nag-i-standby. So, pwede nyo rin patayin yung DC, ilong press nyo lang din. O, yun, no, diba? O, yun. So, pindutin natin. Dapat pala nakalabas yung kidlat, ha? Kasi kapag wala yung kidlat, hindi gumagana yung output natin. So, ayan, no, sinaksak na natin yung 12 volts, ayan, no. Yung DC na may kulay green, ibig sabihin, meron tayong DC output. Ayan, no, 12 volts mga ka-DIY. So, pwede na to. Kung brown out, meron kang pang power ng router nyo or iba pang devices. Actually, pwede rin to sa DC fan mga ka-DIY. Kasi yung DC fan natin, 12 volts yun, 15 watts below. Kaso, syempre, paganahin mo lang ng up to 10 watts para hindi naman pwersado yung ating power bank. Hindi ko lang matesting sa DC fan ko kasi nakarekta na yung adapter nun mga ka-DIY eh. Pero pwede rin to mga ka-DIY. Siya nga pala, backup power siya, hindi ko siya sinasabing UPS kasi booster yung ginagawa mo dito kasi yung charging input natin dito iba dito sa ating DC output. So yung input natin dyan 5 volts, halimbawa 5 volts charger, iba yung UPS eh. Iba kasi yung voltage ng battery natin dito is mababa lang kasi naka parallel lang 1P lang, ay 1S lang mga ka-DIY. So lagi tayong nagbo-boost. Halimbawa nga 4 volts yung battery, binuboost natin up to 12 volts. So hindi medyo magandang recommended na UPS yung ganun mga ka-DIY. Mas maganda pa rin UPS yung kagaya nito kasi ito mismo naka 3S. 3S siya and then yung output nun 12 volts. So meron siyang output na 12 volts. Yung charger natin 12 volts, yung battery natin 12 volts, yung output natin 12 volts. So ganito yung mga magandang UPS. Ito naman maganda talaga as power bank na merong extra feature na variable DC output mga ka-DIY. So yun ha, kung kailangan nyo is UPS talaga, pwedeng ito yung gamitin nyo, DIY din to mga ka-DIY. So ilalagay ko din yung link sa video description. Lalagyan nyo lang din siya ng battery. And then, nakaano yan? 3S 2P mga ka-DIY. So, meron na siyang USB output na 10 watts. Meron din tayo ditong 9 watts na 9 volt. Tapos, up to 18 watts na 12 volts mga ka-DIY. And then, yung ating 12 volts na input, up to 13 volts. So, pwede itong UPS. Pwede rin siyang power bank. Kaso, mahina lang yung power bank niya eh. Pero, kung gusto mo ng power bank na may DC output, ito, kaya kasi niyang mag-output up to 18 to 20 watts. So, fast charging na rin yun kahit papano mga ka-DIY. Mas maganda to kung gagamitin mo talaga as power bank din. Na meron lang extra feature para sa modem or router mga ka-DIY. Pwede rin sa CCTV kung 12 volts yung CCTV nyo or 9 volts pwede siya mga ka-DIY. So, ayan no. So, magkaiba sila. Ito ay UPS talaga. Ito naman ay DIY power bank with variable DC output. So, ayan na mga ka-DIY. Ilalagay ko na lang yung link
sa video description, ay hindi, dito sa baba ng screen, YouTube Shopping kung interested kayo at gusto nyong subukan itong DIY power bank na to. So congratulations na kaagad sa mananalo. Ipapamigay natin tong DIY power bank with variable DC output. So stable naman siya, hindi namamatay yung ating router. 6 watts nga pala yung konsumo nito ha, 6 to 7 watts. So nakakabit siya ngayon, okay naman, hindi namamatay kanina pa. So ayun, medyo mahina lang yung boses ko mga ka-DIY, no? Medyo masakit. Medyo masakit yung ating lalamunan. So ayun muna para sa video natin for today mga ka-DIY. And ayun, thank you for watching. So charging nga pala, hindi ko napakita, testingin natin mga ka-DIY. Ayan, charging siya, power delivery or fast charging, quick charge. Nakailaw din yung kidlat natin na green, no? So ayun, 18 watts mga ka-DIY. So 18 watts charging siya dito sa ating DIY jump starter. I love you. So ayan. So usually kung ano naman yung input, yan din yung output niyan mga ka-DIY. So pahabol lang to. So ayun, maraming salamat and thank you for watching.